Isang magandang mapagpalang araw muli sa atin lahat mga boss, and welcome back to my YouTube channel. So what's up sa atin lahat mga boss. Itong araw na to mga boss ay samahan nyo ako at magpapakain ako ng mga alaga kong mga isda. Ano pang inaantay natin mga boss? Tara, umpisa na natin ta. So ayan mga boss, sa lahat ng mga fish keeper at sa mga fish lover na mga ornamental fish dyan, habang nagpapakain pa pala tayo ngayon, gusto ko din i-share sa inyo or gusto ko din magbigay ng knowledge sa mga taong gustong magsimula sa pag-aalaga ng mga isda, lalong-lalo na itong mga ornamental fish. Sa totoo lang kasi mga boss, mahirap naman talaga mag-alaga ng mga isda kasi unang-una naglalaan tayo dyan ng pera, oras. Tapos sa totoo lang, ang mga isda hindi porket binili natin sila, pinakain, hanggang doon na lang. Kung gusto natin magparami, sa totoo lang mga boss, magbigay din tayo ng oras sa kanila. Andyan na rin yung pera, malaki din ang binibitawan natin pera dyan. Yung iba siguro naisip nila maliit lang yan na puhunan. Hindi po, kasi kung sa mga breeders po dyan at sa mga nag-aalaga ng mga isda, bumibili din po kami ng mga breeders. Yung mga magagandang quality at kahit na tumingin kayo sa mga online kung magkano ang bilihan at kung magkano ang halaga ng mga breeder po dyan ng kanilang mga isda. Naglalaro na po yan ng mga 300, 400, madalas mayroon pang mga iba 750 sa mga nila yan, pares. Tapos yung mga ibang breeders naman, binibenta nila yung napaka good quality talaga nila. Yung trio nila nagkakahalaga na ng 105. Depende yan sa katulad namin na mga fish keeper na nag-aalaga, kasi siyempre binibigyan mo din kasi ng oras yan at panahon. So lalong-lalo na yung mga pinapakain nila, talagang mahal yung mga pakain nila, yung mga Chovy Fix. Tapos marami pa na mga live food, yung damya, marami pa na mga klase ng mga pagkain na live food. Yan yung nagpapamahal sa mga isda natin. Kaya yung mga iba na binebenta yung mga good quality nila, yung trio nila is umaabot ng 1.5. Bali, dalawang female at isang male na po yun. Kasi sa akin mga boss, nung nagsimula ako, kung hindi ako nagkakamali, nagsimula ako sa 15 string na mga gape. Tapos nabili ko sila ng nasa 750 kada trio nun. So 750 times 15 mo na yon. So magkano na yung pinuhunan ko doon. Tapos yung trio na yon, hindi mo alam kung may mabubuhay doon or may mamatay. So yung trio na yon, siyempre dalawang babae na lang yon at isang lalaki. So pag once na namatay na yung isang lalaki, laking kawalan na yon sa'yo yung 750. Kasi anong gagawin mo dun sa dalawang female kung wala naman na yung male? Kasi isang strain lang din yon, hindi mo naman pwedeng isama yon sa mga ibang strain kasi magiging chops na yan at yung presyo niya hindi na ganun kamahal or hindi mo na maibibenta sa gusto mong presyo. Tapos hindi lang yon mga boss, maliban sa mga isda, syempre kakailanganin mo din ng mga aquarium. Katulad sa akin noon, bumili din ako ng maraming aquarium noon. Unang bagsakan pa lang noon is nagbitaw na ako ng nasa 15,000 na halaga ng mga aquarium kasi doon ako magbe-breed. Tapos hindi lang yon, bumili din ako ng mga reef tub, tapos mga maliliit na planggana, yan yung mga binili ko nung nagsimula ako sa pag-aalaga ng mga isda. Tapos hindi lang yon mga boss, nagpagawa din ako ng mga aquarium rack, yung mga patungan, yung mga stand na yan.
Siguro umabot din nata ako ng yung isang aquarium ko noon is parang nasa 3,000 na ata yung ano nun, stand. Tapos, naglalaro na rin ng 10,000 yung stand na pinagawa ko noon. Kaya sa totoo lang mga boss, mahirap din talagang magtayo ng ganitong klase ng negosyo kasi pag once na namatayan ka na ng mga alaga mong isda, malaki na yung mawawala sa iyo. Kasi siyempre nagbitaw ka ng kapital dyan, kailangan mo rin mabawi. Pero ganun pa man, gusto ko din i-share sa inyo mga boss na itong mga nakaraan na mga buwan, talagang halos wala talaga din akong kinita kasi napabayaan ko sila. Tapos may mga namamatay din ako mga isda kasi nga dumaan yung mga bagyo. Pero ito, thankful naman ako kay God kasi itong December na to, mula nung pagpasok ng December, naging busy na rin ako kasi binigyan ako ni God ng pagkakitaan muli dahil muli ay nag-focus ulit ako sa pag-aalaga ng mga isda, tapos inasikaso ko yung mga isda ko ulit. At ito nga, itong December na pagpasok ng December ay marami tayong mga customer at marami na rin akong mga na-i-deliver na mga aquarium, mga isda sa mga iba-ibang lugar, iba-ibang mga baryo. Yun, halos araw-araw meron tayong mga deliver at meron din tayong order na pupunta dito at pumipick up ng mga alaga nating mga isda na kanilang mga ino-order sa atin. Ang negosyo, nasasabi ko din naman na wither lang yan. Kasi may mga panahon na malakas, meron yung panahon na mahina. Kasi base sa mga experience ko, humihina minsan ng isang negosyo kung napapabayaan ito. Katulad ng mga bago-bago pa lang ako dito sa area ng Labuan, meron yung time na kumikita ako sa isang araw or nakakabinta ako ng sa isang araw ng 4,000 at sa buong isang buwan kung hindi ako nagkakamali nakabenta ako ng worth of almost 30,000. Pero hindi ko naman sinasabi mga boss na araw-araw na kumikita ako ng 4,000 that day. At may mga times talaga na pinaka-maximum ko na talaga is yung 4,000. Tapos yung mga the rest nun is mas mababa sa 4,000. Pero meron din talaga yung time na wala ka din talagang benta sa araw na yon. Basta yung isang buwan na yon is kumita ako ng almost 30,000 tapos parang hindi na ata na ulit yun. Bumaba na nang bumaba kasi siyempre yung mga tao meron na mga alagang mga isda, meron na rin silang mga aquarium, kaya humina na rin ng humina that time. Kaya sa mga katulad ko na mga fish keeper na minsan hindi talaga nakakabenta or minsan mas madaming walang benta, ituloy nyo lang. Tuloy lang ang laban. At sa mga taong gustong pumasok sa ganitong negosyo, sinasabi ko na sa inyo, kailangan maglaan kayo ng oras para sa mga alaga nyong mga isda. Nagiging bibi na rin natin sila, mga boss. Pero hindi ko naman sinasabi na mawalan na kayo ng pag-asa. Think positive lang tayo, mga boss. May kasabihan nga, hanggat may buhay, may pag-asa. Right? After ng video nga pala na to ay kailangan ko ulit mag-deliver kasi meron tayong deliver itong araw na to. Kaya maraming salamat sa Panginoon at inibigyan tayo ng mga customer na nag-order sa atin. Kaya maraming salamat talaga. Itong buwan ng December na to, gusto ko nga po palang pasalamatan lahat ng mga subscribers ko kasi kung hindi ako nagkakamali, around 1,040 na po lahat ng mga subscribers ko sa aking YouTube channel. At maraming salamat sa inyo sa inyong pag-subscribe at panonood sa aking mga YouTube channel. At sana ma-spread nyo pa rin yung mga YouTube ko, ma-share nyo at lumawak pa yung ating channel at marami pang makakapanood ng aking mga videos po, mga ka-fish keeper at lalong-lalo na sa mga subscribers ni Bokron Fish Keeper. So, ayan mga boss, shoutout sa inyong lahat at muli ako nagpapasalamat sa inyo. Mabuhay kayo.